Magandang umaga mga bata. Maari bang magsitayo ang lahat at tayo ay manalangin? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, pakipulot muna yung mga basurang nasa ilalim ng inyong upuan at pakiayos ang hanay na inyong mga upuan. Tapos na ba mga bata? Okay, maari na kayong umupo. Ngayon, may liban ba sa ating klase? Mabuti naman at walang liban ngayong araw na ito. Bago tayo magpatuloy, may mga alintuntunin muna akong ibibigay sa inyo na dapat ninyong tandaan upang maayos nating maihatid at maitawid ang ating talakayan ngayong araw na ito. Okay, naintindihan niyo ba ang ating alintuntunin mga bata? Okay, mabuti naman at inyong naintindihan. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Naalala niyo pa ba yung mga tinalakay natin noong nakaraang araw? Ano nga ulit ang ating tinalakay? Okay, ito ay tungkol sa mga nakagawian at tradisyon ng ating pamilya. Mabuti naman at hanggang ngayon ay inyo pa rin natatandaan. Ngayon, bago tayo magpatuloy, may ipapakita ako mga larawan sa inyo. Base sa mga larawang nasa ating screen, nagagawa niyo ba ito sa inyong mga bahay o sa inyong pamayanan? Yung maglinis at magmano sa mga nakakatanda? Okay, at ginagawa niyo ito sa inyong pamayanan at sa inyong bahay. Ngayon, alam niyo ba kung ano ang bago nating talakayan? Sino dito ang gustong malaman na ang bago nating talakayan? Okay, ang bago nating tatalakayin ngayong araw na ito ay tungkol sa mga alintuntunin ng pamilya. So, pakibasa ang layunin. Sa loob ng 45 minuto, ang mga mag-aaral ay inaasahang na isa-isa ang mga alituntunin ng pamilya, na isasagawa ang mga alituntunin ng pamilya, at nabibigyang halaga ang mga alituntunin ng pamilya. So ito ang ating layunin ngayong araw na ito na dapat nating makamtan pagkatapos ng ating talakayan. Ngayon, ano nga ba ang alintuntunin? Ang mga alintuntunin ay ang mga dapat sundin ng bawat kasapi ng pamilya upang magkaroon ng kaligtasan, mabuting pag-uugnay at upang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat isa. So sa inyong bahay, may mga alintuntunin ba kayong na dapat sundin sa inyong mga magulang? Mabuti naman at may mga alintuntunin kayo. So may iba't ibang uri ng alintuntunin. Una na dito ay ang pangangalaga sa kalusugan. So, siguraduhin kumain ng masustansya at nasa tamang oras upang ating kalusugan ay mapangalagaan. Ang halimbawa nito ay ang pagtulog ng umaga, ang paghuhugas ng mga prutas at ng mga gulay bago ito kainin o kaya'y lutuin. At ang pagligo araw-araw at ang pagkain ng mga masustansyang pagkain. So, ginagawa niyo ba ito mga bata? Mabuti naman at inyong ginagawa ito sa inyong bahay. Ngayon, may pangalawa namang halintuntunin. Ito ay ang pag-iingat sa sarili. Ang uri ng alintuntunin na tumutukoy sa pag-iwas natin sa kapahamakan, tulad ng huwag sasama sa hindi natin kakilala at huwag tayong gumamit ng mga matutulis na bagay, lalo na yung mga kutselyo o di kaya yung mga matatanda lamang ang nakakagamit. At ang pangatlo namang halimbawa ay huwag tumawid ng mag-isa at maghintay ng nakakatanda.
At ang pang-apat naman ay huwag lalabas tuwing gabi kung ikaw ay mag-isa lamang. Dapat may kasama ka sa iyong paglabas. Ngayon, ang pangatlong uri naman ay ang kagandahang asal. Ito ang pinakamahalagang alituntunin sa lahat na dapat magawa ng bawat isa. So, halimbawa, magmano sa mga nakakatanda. So, nagmamano ba kayo sa inyong mga magulang o di kaya sa inyong lolo at lola? Mabuti naman at nagmamano kayo. Pangalawa naman ay huwag kalimutan ang pagsabi ng po at opo. Ngayon, tatanungin ko kayo, nagsasabi pa ba kayo parati ng po at opo sa tuwing may kausap kayong mga matatanda? Mabuti naman at gumagamit pa rin kayo ng po at opo. Sa tuwing may nagsasalita, huwag singit, lalo na yung mga matatanda ang nagsasalita. Pang-apat, sa tuwing dadaan sa may nag-uusap, magsasabi ng makikiraan po o di kaya'y excuse me. Huwag agad-agad dadaan at magsasabi ng pasintabi po. At ang panglima naman ay sa tuwing may gustong ipapakuha, magsasabi ng please. At huwag kalimutang magsabi ng magandang araw, hapon o di kaya'y gabi sa mga nakakatandang makakasalamuha. At ang panghuli naman ay makinig palagi sa mga magulang. Nakikinig ba kayo sa inyong mga magulang sa tuwing may sinasabi sila sa inyo? Mabuti naman at nakikinig kayo. At ang ibang uri naman ay ang pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan. Dapat tayong tumulong sa mga gawaing bahay upang mapanatili ang kalinisan, ang kaayusan ng tahanan. Upang mapadali natin ang mga gawain sa ating tahanan, dapat tayo ay magtulungan. Halimbawa nito ay iligpit ng maayos ang higaan sa umaga. So kayo ba ang nagliligpit ng inyong mga higaan tuwing umaga bago kayo pumunta sa eskwelahan? Okay, nanay niyo pa ba ang nagliligpit? Dapat kayo na ang nagliligpit ng inyong mga higaan tuwing umaga. Pangalawa naman ay isaayos ang damit at sapatos sa tamang lagayan. Sa tuwing uuwi kayo sa inyong bahay, isa sa ayos niyo ba yung mga damit at sapatos niyo? Okay, mabuti naman at isinasaayos niyo naman. Ibalik ang laruan sa tamang lagayan pagkatapos maglaro. So, binabalik niyo ba yung mga laruan niyo? Mabuti naman upang sa ganun ay mapanatiling malinis ang loob ng inyong bahay. At ang panghuli naman ay tumulong sa mga gawaing bahay. Huwag agad maglalaro pag hindi pa nagagawa ang mga gawain sa bahay. Ang isa namang uri ay ang pagiging isang mabuting mag-aaral. Tungkulin nating mga anak na mag-aral ng mabuti. Halimbawa nito ay gawin muna ang takdang aralin bago maglaro, pumasok sa takdang oras tuwing klase, makinig ng mabuti sa guro, huwag makipag-away sa kaklase, at panatilihing malinis at organisado ang sa loob ng bag at huwag agad maglalaro. Mabuti naman at inyong naintindihan. Wastong paglilibang. Ito ay tumutukoy sa paglilibang at pagsasaya. Halimbawa, gumawa ng mga gawain na nakatulong sa pagpapatalas ng kaisipan. Huwag kalimutan ang oras at huwag makipag-away sa mga kalaro. Hindi nagsisinungaling sa magulang kung magpapaalam sa paglalaro. Naintindihan niyo ba mga bata? Na dapat tayong magpaalam sa ating mga magulang bago tayo
maglaro at kung saang lugar tayo maglalaro. At ang panghuli naman ay ang wastong paggamit ng mga bagay sa kapaligiran. Ito ay uri ng alituntunin na nagbibigay halaga sa pagtitipid at paggamit ng may kabuluhan. Halimbawa, magtipid sa paggamit ng kuryente at tubig. So sa tuwing hindi nyo ginagamit ang kuryente at tubig, dapat ay inyong papatay ito. At huwag mag-aksaya ng pagkain. Patayin ang ilaw at tubig kung hindi ito ginagamit. Ilagay sa maayos na lalagyan ang mga gamit sa bahay upang mapanatili natin ang malinis at mapayapang bahay. Ngayon, naiintindihan niyo ba ang mga alintuntunin ng pamilya? Mabuti naman at inyong naintindihan. Ngayon may bago tayong gawain. May ipapakita akong mga larawan at sasabihin nyo lamang kung anong alituntunin ito na dapat sundin o hindi at anong uri ito ng alituntunin. So, sa unang larawan, tama, ito ay alituntunin na dapat nating sundin ang pagmano sa mga nakakatanda. Ang panghuli namang larawan ay hindi dapat natin sundin dahil ito ay nakakasira sa ating kapaligiran. Mabuti naman at nagawa nyo ng mabuti ang ating gawain ngayong araw na ito. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating pagtataya, naiintindihan niyo ba ang ating talakayan ngayon? Ano nga ulit ang ating paksa ngayong araw na ito? Ito ay tungkol sa alituntunin ng pamilya. May mga alituntunin ba kayo sa inyong bahay? Mabuti naman at may mga alituntunin kayo sa inyong bahay. Bakit nga ba dapat nating sundin ang mga alituntunin ng ating pamilya? Tama, upang mas maayos at mas maging safe tayo sa araw-araw at mapanatili natin ang malinis at maayos na kapaligiran at relasyon sa ating pamilya. Mabuti naman. Ngayon ay magpapatuloy tayo sa pagtataya. Panuto. Lagyan ng check ang larawan kung ito ay nagpapakita ng pagsunod-sunod sa alituntunin ng pamilya. Lagyan ng ikes ang larawan kung hindi. Naintindihan niyo ba mga bata? Okay, maaari nyo nang ipasa inyong papel sa harap. Mabuti naman. At isasauli ko ito sa sunod nating klase. May katanungan pa ba kayo mga bata? Mabuti naman at wala. Ngayon ay may ibibigay akong takdang aralin. Ang takdang aralin ay magtanong sa mga magulang at isulat sa kwaderno kung ano-ano ang mga alituntunin sa pamilya nyo. Magbigay kahit 3 alituntunin. Naintindihan niyo ba mga bata? Okay, isulat nyo lang ito sa inyong kwaderno at ating i-check sa sunod nating pagkikita. May katanungan pa ba kayo mga bata? Mabuti naman at wala. Ngayon, akin ang tatapusin ang ating aralin sa araw na ito. Paalam mga bata at salamat sa pakikinig ninyo. Paalam!